Good afternoon, Mr. President. The Filipino crowd never disappoints pagdating sa concert. Panalo talaga ang Pinoy crowd. Kaso, bukod sa hassle, pagpunta at paalis ng venue, di labong mas mahal ang bentahan ng concert tickets dito sa atin. Tulad na lamang itong Blackpink concert, itong nakaraang weekend, Sabado at Linggo. Talamak yung naging bentahan ng napakamahal na ticket na nanggagaling sa mga scalper. Example na lang sa VIP seats. Nang isang upuan ay supposed to be 19,000 pesos, pero ang bentahan ay nagiging 60,000 pesos. Yung general admission na supposed to be 3,000, binibenta ng 6,000 pesos. Ano po ang ginagawa ng DTI tungkol sa napakatagal ng problemang ito na ginagawang negosyo ng mga scalper, itong mga fans ng mga concert favorites? Bakit po hindi na-address itong issue nito, Mr. President? Sangayon po ako at talagang talamak na itong scalping na tinatawag na marami talaga nagagoyo sa napakatataas na presyo. Ang sabi ng DTI, at hindi ako sang-ayon sa paghuhugas kamay, pero ang sabi nila, hindi daw nila magagawa ng paraan kasi customer to customer. Wala daw kinalaman sa business to customer. So they're not protected by the Consumer Act. Palagay ko, kinakailangan imbestigahan ito at gawa ng paraan kasi talamak na nga. Customer to customer, what does it mean? Kasi ang ticket binibili sa SM, ticketing office. So they're not being purchased. Ang nangyari kasi, itong mga scalper, gumagamit napakaraming account para ma-corner by the bulk yung number of tickets na desire nila. At pinapayagan yan ng ticketing office ng SM. Wala bang way na ginagawa kayo monitoring to ensure na hindi dapat mangyari ito? Halimbawa sa ibang bansa, let's say sa Indonesia, pag ikaw ay pumasok sa concert, bumili ka ng ticket, of course, to credit card, ipapakita mo yung ticket mo, magpapakita ka ng ID, dapat yung ticket mo, nandun yung credit card number mo, at yung ID mo tumutugma. Dahil kapag hindi ka papasukin. In this way, totally ma-eliminate na natin yung mga scalpers. Madam President, Mr. President, and Tama Madam po, Sponsor. Mr. President, that is correct. And the constraint is really in the law itself kung pwede natin amyendahan. Kasi right now, nakalimita siya sa business to consumer. Yung nanggogoyo o nag-overprice o substandard ang binibenta ng mga negosyo at binibenta sa consumer. In this case, whether online or in person, it's one consumer who bought the ticket and someone who's willing to buy it at a much higher price. So ang gusto sana ng DTI, tumihingi sila ng tulong natin na pwedeng palawakin itong consumer rights natin ngayon at isama na itong panggogoyo na consumer to consumer. Okay, what about kung makipag-coordinate ang DTI, Mr. President, Madam Sponsor, sa DICT para matrack down yung mga gumagamit ng napakaraming account at bumibili ng by the bulk ng mga concert tickets? Yes, tama po yan. And I'm actually encouraging them na makipag-MOA na nga sa DICT para matrack ito. Kasi pareho silang binigyan ng responsibilidad ng digital surveillance and tracking. At meron naman silang opisina, yung Fair Trade Enforcement Bureau, kung sana makipag-usap sila sa DICT para matigil itong talamak na mga pangyayari. So hanggat hindi tayo gagawa ng legislation ukol dito, Mr. President, Madam Sponsor, happy-happy palagi ang mga scalpers. Nako, hindi po pwede yan. Ang pinipilit ko nga sa kanila na magkaroon na ng MOA with DICT. At together, kahit wala pa yung batas, kaya na nilang i-track ito at gamitin na nila yung e-transactions, yung e-commerce, internet transactions, digital surveillance, lahat yan. Yes. Pwede naman gamitin yung mga batas na yan. Talaga, thank you po, Madam Sponsor, for that answer. So when will this happen? Next decade? Kasi napakatagal na po nito eh. Matanda na tayo by the next decade, hindi Baka dapat. wala na tayong lahat dito, buhay pa rin mga scalpers. At Tama sasabihin po. ng DTI, gagawa namin ng paraan. O, gawa na ninyo ng paraan, sana. With your permission and the sponsor. Yes, Mr. Unfortunately, wala po tayong anti-scalping act. Ano? There were attempts in the past to legislate, pero wala, nothing has come out of it. Ang applicable lang na law dito yung Consumer Act of the Philippines. Ano? Please correct me if I'm wrong, DTI. Pero yun lang ang pwedeng i-apply. Pero malayo pa rin doon sa anti-scalping law. I think we should file a bill, ano? That should deal with the scalpers. Thank you, Mr. President. Yes, definitely. I'll talk to my legis team and draft a bill pertaining to that, the anti-scalping. Maraming salamat, Mr. President. At talaga i-fast track na natin yan. Pero habang wala pang batas, tulad nga ng sinabi ni Senator Tulfo, hindi naman tayo makapag-intay. Mag-MOA na muna sila sa lahat ng kinauukulan, katulad ng DICT. Okay, maganda po yan. Mag-MOA na muna. For the meantime, gawa ng paraan para nang sa gayon. Hindi naman naisahan yung mga bumibili ng concert tickets. Okay, now, bakit po dito sa Pilipinas,
ang mahal ng mga concert tickets. Halimbawa na lang sa Blackpink. Yung VIP, yung SRP, na sample lang po to hindi ako nanood. I'm too old for this. Hindi ako nanood dito. Pero magagaling. They're good I've heard they're good, they're pretty, they're good dancers and stuff like that. But anyway, let's get to the topic now. VIP concert ng Blackpink sa Korea. Ito na ba yun? Sa Korea ay 11,000 pesos. Iko-convert mo na to sa pera natin. Pero bakit pag sa Pilipinas, 19,500 pesos ang SRP? Even sa ibang mga concerts, ikumpara mo sa ibang bansa, yung bentahan ng ticket nila doon at bentahan ng ticket natin doon, same group, same seating arrangements. Bakit mas mahal sa Pilipinas palagi? Mr. President, namamonitor po ba yan ng ating DTI? Ubod ng mahal talaga, subalit yun nga, ang alam natin kung Koreano, syempre mas mura dun sa bansa nila. Gayun pa man, maaring titignan at imbestigahan rin nila yung mga concert organizers. Baka labis-labis naman ang kinikita, isa yon. Ikalawa, yung mga platform, yung major concert platforms for selling and buying tickets, pwede rin kausapin yung SM Tickets, Ticket World, Ticket Nation, kung bakit lumulobo ng labis-labis ang mga concert tickets. Hindi tuloy nakakapag-enjoy yung mga kabataan na musically inclined at talagang mahilig at may kinabukasan sa musika. Okay, isang example pa. BTS. Anong sabi ng BTS? BTS group. BTS, okay. Korean din. Okay. BTS tickets noong April 2025. Sa Indonesia, 14,000 ang halaga nung VIP tickets nila doon para sa BTS. Pero sa Pilipinas, 22,600. Now, itong BTS, I would assume hindi to Indonesians, ano? Korean. Okay. So pumunta sila ng Indonesia, naningilang Indonesia, 14,000 lang. Pagdating sa Pilipinas, naningilang Pilipinas, 22,000 para sa VIP tickets. Bakit palagi mas mahal ang Pilipinas? Ama po yun, labis-labis talaga. Baka masyadong kumikita ang mga organizer, yung mga concert corporations, at pati na rin yung ticketing platforms. Kailangan siguro imbestigahan yan kasi hindi dapat tayo naglalayo sa Indonesia. Yung kanina po, yung sinasabi sa Korea, maintindihan pa natin, pero yung Indonesia at Philippines, dapat tabla lang. Dapat, Mr. President, Madam Sponsor. Kaya nga po, meron bang way na yung ating DTI makikialam at siguraduhin na dapat hindi naman pagdating sa Pilipinas, yung magkukonso sa atin na grupo, kung ano yung grupo na yun, ay mas mahal pa pag sila ay kumanta sa ibang bansa. As a matter of fact, there are people who told me na mas mura pa kung sila ay pupunta sa ibang bansa, magkukonsert yung gusto nilang puntahan na grupo, na masahe na sila, nag-hotel pa sila, mura pa. Mas nakamura pa sila kaysa dito sila manonood dahil napakamahal. Doble-doble, triple ang patong. So I think that's one thing. I know DTI is acknowledging this na tama yung sinasabi ko. It's about time na pagandahin naman natin siguro yung sistema at wag naman tagain yung mga Pilipino Tama po. sa mga concerts. Tagan-taga po, yung hinihingi ng DTI, isa pang amyenda sa batas. Ito yung sa Price Act, na sinasabi nila, ang sakop lang nito basic necessities, katulad ng rice, corn, etc. At saka prime commodities, katulad ng arena, canned pork at iba pa. Wala rito yung concert tickets and entertainment. Kaya namumroblema lagi sila, kaya kung maaari, palawakin natin ang sakop ng price control. Oh, example, Coldplay Band. Korean pa rin to? Okay, Coldplay Band. Nung pumunta ang Coldplay Band sa Korea, ang halaga ng ticket nila doon para sa Coldplay Band was only 5,885 pesos. Pumunta ng Pilipinas, ginawang triple. 15,000. Again, palagi nangunguna ang Pilipinas pagdating sa pinakamahal na concert tickets. Lamang na lamang tayo. Pero this time, siyempre lahat tayo gusto tayong lamang. Pero this time, ayokong lamang tayo. Dapat patas. So this is something that DTI has to look into. Mr. President, Madam Sponsor. Sang-ayon po tayo dyan at huwag tayo naiisahan lagi. Tinataga naman yung kabataan lalo. Yung Coldplay, hindi dapat ganyan kamahal. Medyo laos na rin sila. Naabutan ko pa yun. Kaya sana mas mura ng kaunti. At siguraduhin ko na yung DTI talagang imbestigahan yan at hindi dapat yan palaganapin. Thank you. Ito, kaedad natin to. Kapanahon natin to, Madam Sponsor. Rod Stewart. 2024, na-cancel yung kanyang concert. Maraming nakakuha ng refund, maraming hindi. Yung mga nakakuha ng refund, it took them 21 days up to 30 days bago makakuha ng refund sa ticket nila. Now, paano natin habulin itong mga hindi nag-refund na sa tamang oras
at hindi talaga nag-refund at all ng mga concert tickets na hindi naman natuloy yung concert. Madam Sponsor. May opisina ang DTI at dito tayo nananawagan, yung Fair Trade Enforcement Bureau, FTEB. Kinakailangan habulin nila talaga ito. Kapag na-cancel, dati naalala ko pa yung Michael Jackson na-cancel din, dapat talaga magbigay ng refund at dapat mabilis, hindi naman isang buwan. Yes, tulad ng Alesso. Ano to? Korea pa rin? DJ. Oh, no show. Si Vanessa at nagbigay nito. 2022, no refund at all. Zero. Sa mga bumili ng ticket. Now, Madam Sponsor, Mr. Sana President. nare-report yan dun sa Fair Trade na bureau nila ng DTI kasi kinakailangan imbestigahan yan, hindi naman dapat yung ganyan. Okay. Last na naman po. So, doon po sa aking suggestion, mag-agree ba sa akin ng DTI tulad ng ginagawa sa Indonesia, if you buy a ticket online, of course, you're using your credit card or, credit card. Or ano pa yung isang card? Debit card. And then, kuha ka ng ticket because of the credit card and debit card na ginamit mo. Pag pupunta ka sa concert venue, ima-match up nila, ibabangga nila sa ticket na nakalagay yung credit card mo doon sa hawak-hawak mong ID at mukha mo. Kapag hindi tumutugma yung ID na dala mo at saka yung ticket na ginamitan ng credit card, hindi makatugma, hindi ka makakapasok. Can we not do that? Palagay ko pwedeng pag-aralan yan kasi magandang safeguard din yan. Yun nga lang, syempre, kapag binili ng barkada at rinegalo para sa birthday o di kaya yung magulang ang nagpagamit ng credit card, doon na lang siguro yung mga sitwasyon na hindi magmamatch sa ID yung nagbayad. Okay, sige. Dapat may maliwanag na paliwanag. Pero kailangan siguro pag-aralan natin yan. Tama Madam po. President, Mr. Sponsor. Mr. President, Madam Sponsor. Yun lang po. Maraming salamat po, Madam Sponsor, Mr. President. Thank you very much. These are very useful safeguards and amendments that we can keep in mind. Sana sa susunod na budget hearing ng DTI, mas na-actionan na itong mga scalping at iba pang online scam.